Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa awit 139 verse 14. Ang sabi, "Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal." Ang ating topic po ngayon, lahat ng gawa ng Panginoon ay kahanga-hanga. Now, mga kapatid, pag sinabing kahanga-hanga, ibig sabihin nakakabilib, nakakatuwa o sobrang galing. Mapapawaw ka. Bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil made by God. Ibig sabihin, creation of God, handiwork of God. Lahat ng mga nakikita mo sa kalikasan, sa hangin, sa dagat, sa apoy, sa ulan, sa kalangitan, maging sa mga talento at invention ng tao, mga tanawin na magaganda na napapawaw ka dahil ito, mga kapatid, sa Diyos. Ang tao binigyan ng kakayahan o talento na nakakabilib dahil ito kay Lord. Ang tao, mga kapatid, ay hindi kayang gumawa ng tao sa paraang iniisip mo. May dugong dumadaloy. Maraming ugat na parang wire ang buong katawan. Magkakadugtong-dugtong ang mga bituka, maliban pa sa utak na may memory. Ang tao nakakapagsalita, nakakatakbo, nakakatawa, minsan umiiyak, may emosyon, may pag-ibig, at saka may pakikinig, may talent, may ugali, natuturuan, may test, at marami pa. Gumagalaw tayo ng walang remote control. Isa itong kamangha-mangha, kapatid. Ang ating buhok sa ulo ay kusang tumutubo. Ang ating balahibo sa katawan ay may limit lang ang pagtubo, hindi humahaba. Ang ating mga kamay hindi pantay, pero kapag isinubo mo ang pagkain, pantay na. Ang mga gamot ay kinukuha mula sa mga halaman. Binibigyan ni Lord ng kakayahan ang mga expert doctors at nabuo na madali ng mabili sa mga butika. Maliban pa sa kakayahang manggamot ng mga doctors. Kahanga-hanga po, kapatid. Kung ang tao ay hindi makalanghap ng hangin at kung walang tubig, wala na. Si Lord lang ang makakagawa nito. Hindi ba ito kahanga-hanga? Kung kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos, paano mo ipakita ito sa Diyos? Bakit parang sa tao ka mas humanga? Bakit sa tao at sa trabaho ka babad sa oras kung talagang humahanga ka sa Diyos? Ang tunay na humahanga sa Diyos, naniniwala na kayang ayusin ng Diyos ang buhay mo kung uunahin mo lang siya. So bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos? Una po, dahil made by God. Number 2, dahil hindi ito kayang gawin ng tao. Kaya bang gumawa ang tao ng buhay? Kaya bang buhayin ng tao ang patay na? Kaya bang gumawa ang tao ng tao? Kaya bang gumawa ang tao ng hangin, ng lupain, ng karagatan, ng kabundukan? Kaya bang gumawa ang tao ng isda at iba't iba at sari-saring isda? Kaya bang gumawa ang tao ng kalawakan, bahaghari, mga bituin or galaxy, mga planeta, buwan at araw? Kaya bang kontrolin ng tao ang kalikasan? Kung hindi kaya, isa lang ang ibig sabihin nito. Amazing ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, kung may ipinagmamalaki man tayong kakayahan, nasasabihin natin kaya natin, ito'y dahil din sa Diyos. Binigyan niya lang tayo ng kapirasong kakayahan na kailanman ay hindi maipantay sa kakayahan ng Diyos. Pero si Lord pa rin ang may control ng ating kakayahan. Now, instead na magmayabang o magmapuri na kaya nating mabuhay nang wala si Lord, bakit hindi na lang tayo magpakumbaba at aminin tanging si Lord lang ang may kakayahan at wala nang iba pa? Kaya anumang bigat ng loob, anumang struggle sa buhay, anumang mabigat na pinagdadaanan, hindi mo yan kaya kung wala si Lord sa buhay mo. Dapat sana mas lumapit ka pa sa Diyos dahil siya pala ang may kakayahang hindi mapapantayan kahit sino. So bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos? Number 2, dahil hindi ito kayang gawin ng tao. At number 3, dahil ang lahat ay may purpose. Alam nyo ba noong 1958 sa lugar ng China ay pinatay nila ang lahat ng Maya dahil akala nila kumakain lang ng palay. Ang sabi ng gobyerno ng China, ang Maya kumakain ng buto ng palay. Pag pinatay natin sila, mas maraming ani.
Kaya inutos sa buong China na ubusin ang lahat ng Maya. Tinatawag itong Four Pest Campaign. Kampanya laban sa 4 na peste: Maya, daga, langaw at lamok. Ang Maya ay pinapagod nila sa paglipad sa pamamagitan ng pagpalo ng kaldero para hindi makadapok hanggang sa mapagod at mamatay. Hinuhuli, binabaril, sinisira ang pugad at may reward sa mga nakahuli. Anong nangyari after? Nang maubos na ang Maya, nagkaroon ng matinding problema ang bansa dahil ang mga palay ay kinain ng mga tipaklong, uod at insekto dahil wala nang kumakain sa insekto. Kaya nagkaroon ng matinding tagutom. Dahil sa wala ng supply na pagkain, marami ang namatay noong 1958 to 1962. Kaya ang ginawa ng China noong 1960, nag-import sila ng maraming Maya galing sa Soviet Union, sakay sa eroplano para ibalik yung balance sa nature. Maliit na ibon, pero mahalaga sa kalikasan at sa ating pangangailangan. May purpose si Lord, mga kapatid. Now, ang langaw at bulati, sila po ang basurero ng kalikasan. Sila ang nagbubulok at nagre-recycle ng mga patay na bagay. Kung wala sila, tambak na ang basura. Ang mga honeybee, sila po ay nagpaparami ng bulaklak, prutas at gulay. 1/3 ng kinakain natin ay galing sa trabaho nila. Ang mga pagong o pawikan ay kumakain ng mga jellyfish at mga seagrass para maging healthy ang bahay ng isda. Ang araw ay nagbibigay ng liwanag, init at energy para mabuhay ang lahat. May purpose. Ang mata para makakita, may purpose. Ang tainga para makapakinig, may purpose. Ang ilong para makahinga. Ang ating puso ay nagpapump ng dugo ng walang reklamo. Lahat may purpose. Kailangan lang maunawaan at makibahagi sa layunin ng Panginoon. Kahanga-hanga si Lord. Kaya siya ang karapat-dapat bigyan ng papuri, pasasalamat at pagsamba dahil napakabuti niya. Lahat ng bagay na ating nakikita ay may layunin para tayo mabuhay at maging balance ang kalikasan. So bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos? Mayroon po tayong 3 reason. Number 1, dahil made by God. Number 2, dahil hindi ito kayang gawin ng tao. At number 3, dahil ang lahat ay may purpose. Now, ang ating application naman ngayon, mga kapatid, tandaan natin na wala tayong pwedeng ipagmalaki dito sa mundo. Dahil ang Diyos lang ang dapat ipagmalaki. Hangaan, kilalanin, sambahin at dakilain sapagkat kung wala siya, hindi tayo mabubuhay. Dapat nating maunawaan na mahalaga ang purpose natin dito sa mundo. Lalo na ang paglikha niya sa atin. Ginawa tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para mag-cooperate sa Kanyang mga utos. Kaya ang pagsunod sa Kanya ay isang pagkilala at respeto sa Kanyang pagiging kahangahangang Diyos. Kaya mga kapatid, kung anumang mayroon ka ngayon, pamilya, buhay, mga anak, magulang, friends, trabaho, kalusugan, lahat ito may purpose kung unawain lang natin. At isa sa mga purpose ng Panginoon dito ay ang mabigyan siya ng papuri. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.